Hi guys! Welcome back to Succulent Blaze. It's me again, Aika. So yun guys, hello, another day, another vlog. So ngayon, ang i-video naman natin is yung may nag-comment kasi dun sa latest vlog ko, yun sa last, ng mga succulent na maire-recommend ko sa ROS or Rain or Shine. So, dahil ang ating mga succulent, karamihan sa kanila ay Rain or Shine, ito yung ibibigay kong list ng pwedeng succulent na pwede sa ROS. Guys, ang mga succulent na yan is yung mga nandito lang sa labas, as in yung walang tanggalan dito. Though ano siya, ini-sprayan ko siya ng tango para sa fungus, pero ano lang ako mag-spray ng tango guys, once a month lang. Pero ngayong rainy season, twice a month. And then para naman sa mealybugs is Detain. Detain or 7. Pero hindi ako masyado nag-i-spray ng Detain at saka ng 7 kasi hindi naman ako nakaka-experience ng mealybugs dito sa mga ROS natin kasi nga open sila sa elements like yan yung araw, and then mahangin dito sa labas. Mahangin kasi dito sa sa location ko. And again, ang location ko ay nasa south ako. South Luzon. Ako ay nasa Batangas. Lowland ako guys. So tara, let's start na sa ating list ng mga succulent na pwede sa ROS or Rain or Shine setup. Ayan, first sa ating list ay ang Purple Delight. Ayan, ang ating forever favorite na Purple Delight. Yan. Sila, pwede sila sa ROS. Super bait nila. And, hindi sila maarte. And, ayan. Ganyan sila yung itsura nila kapag nasa ROS. Gaya nitong nakaraan maulan. Super chubby nila. Hindi lang makuha ayan, medyo kuha naman sa phone yung color nila. Pinkish sila. And ayaw nila ng sobrang guys. Sobrang tapang ng araw. I mean, yung lawad na lawad. Yung open na open sila sa araw. Kasi dito sa part na to, pansin nyo, hindi sila yung tutok sa araw. Nasa gilid kasi sila. May sila, ganyan, may lilim sila. Pero, sila dyan. Wala silang bubong. Yan, okay lang sa kanila yon. And then, kung tuloy-tuloy man ng ulan, kaya nila. May magmamashi, oo, pero mabilis silang mag-bounce back. Yan yung ko kay Purple Delight. Hindi din sila, low maintenance din sila. Hindi ko sila masyadong pinapainom din ng mga fungicide and insecticide. Hindi sila lapitin ng mga aphids and mealybugs and fungus. Yan. Mabilis din sila i-propagate through leaves, lalo na sa stem. Yan. Super ganda ng ating Purple Delight. Ang lalaki na ng kanilang mga heads. Yan. And mabilis lang din siya hanapin sa mga seller. Halos lahat ng seller merong Purple Delight. Mamimili na lang talaga kayo ng seller na magaling mag-pack ng Purple Delight para kung magmamine man kayo ng mother plant, hindi sila maglalagas. Kahit mag-mine lang kayo ng regular size nito, madali nyo siyang mapapalaki guys. Ayan, si Purple Delight. Next to our list naman, mga succulent na pwede sa Rain or Shine ay ito, si Myrinae and si Mendoza. Pinagsama ko na lang kasi magkatabi na din naman sila and halos magkamukha din naman sila. Itong si Myrinae, ayan, mas maliit yung rosette niya kumpara kay Mendoza. Ayan, super babait nito sa Rain or Shine. Ganun din, si Myrinae, madali siyang magmashi pag sobrang ulan, pero mabilis din siya makabounce back. Ayan, pag naglala siya, nagiging peach yan. Yan, si Myrinae and si Mendoza. Yan. Super dali din nila ipropa and super dali din nilang hanapin sa Benguet. And kung magpapaship kayo niyan, maganda din siya ipaship ng ng potted. Kung may victory liner drop and go kayo and mga trackings yan, maganda siya ipaship ng potted kasi may ipapadala sa inyo ni seller ng siya, busog and lash. Kasi ako, wala ang malapit sa akin na bus ship and kahit anong tracking. So, uprooted siya kung kung ipinapadala sa akin ng mga seller ko yung succulent ko. Kaya pero mabilis lang din siya once na maitanim mo siya, pabayaan mo lang, madali na yang mag-lash ulit, madali na ulit yan makabounce back sa pagiging maganda niya.
Yan si Mendize and Mirenae. And third on my list naman na pwede sa ROS is ito si, sino nga to? Wait lang. Ayun, si Korean Rosette. Ayan, super ganda niya. Bluish din siya. Naging lush na siya dito. Naka-clay pot pala yan, guys. Ayan. Ito, ewan ko, pinabayaan ko lang siya dito sa Rain or Shine. And then, ayan, nag-lush na siya. Hindi siya ganyan ka-lush nung namain ko. Pinabayaan ko lang dyan. And then, ayan, ang cute ng, ano niya, ng rosette niya. Maninipis. Ayan. And mahilig din siya sa water. Pansin ko dito, hindi siya basta-basta nagmamashi. Yan, kaya nagustuhan ko din tong si Korean Rosette. And ang ganda niya kapag lush. And then may trailing effect na siya dyan. Ayan. So, ayan si Korean Rosette. Pwede din siya sa Rain or Shine, guys. Yan, next to our list naman is itong si Chloe, guys. Yan, pwede si Chloe sa Rain or Shine. Ayan. May magmamashi, oo, kasi ano, chubby kasi yung leaves na ito eh. Pero, madali lang din siya makabounce back. And mahilig din siya mag-trailing. Pansin nyo yung isa kong Chloe doon sa rack na yon, trailing siya. Ayan, super bait nitong si Chloe. Madali din siya i-propagate through stem and leaves and everything. Ayan, si Chloe. Mabait din to, guys. Super. Si Chloe. Basta, guys, kung mag-ROS kayo, lagi nyo tatandaan na kailangan fast draining yung soil nyo. Mabilis matuyo. Kasi kung magre-retain talaga ng matagal na tubig yung mga soil mix nyo, mabubulok at mabubulok yung stem nyo. Mabubulokan talaga kayo. Itong mga naka-Rain or Shine ko, madami silang organic pero madami din silang pumice. Para well draining din sila, guys. So ito, kasama dito sa list natin ng mababait sa ROS. Itong si Arunpei. Ayan. Hindi ko alam kung ilang Arunpei to. Ayan, hindi ko alam kung ilang Arunpei ito, basta pinagsama-sama ko na may mga propagation din yan. Yung kinakat ko na stem, dyan ko na lang din tinutusok. And then, ayan, pinapabayaan ko na lang mag-baby. Ayan si Arunpei. Medyo namumutla siya ngayon kasi tag-ulan. Ayan, greenish yung mid part ng ano nila rosette. Pero okay lang yan. Umiinit na ulit. Yan, umuulan kasi dito sa location ko tuwing hapon. And ayan, okay na siya. Yan, si Arunpei, sobrang ano nyan, tibay sa Rain or Shine, guys. Kaya, may na kayo nyan, guys, si Arunpei. Yan, next to our list, guys, is si Laxiflora. Yan, pwede to sa ROS. And kung gusto nyo ng trailing succulent, pwede din siya. Super tagal na sa akin ito. Ayan, oh. Ayan, si Laxiflora. And ang ganda niya, guys. Ito na lang yung natira sa mga Laxiflora ko. Namigay ko na kasi. Sobrang bilis na kasing dumami. Kakat mo lang. Tapos mag-i-stem na yan. And pag nahulog siya, kusa na siyang tawag mo dito, nag-uugat. Ayan, super ganda ni Laxiflora. Ayan, super tagal na din ito, guys, ng pat na to. Siguro, simula pa ako nagsakilan nito. And ito si magkahalo to, guys, si Ghosty at saka si Victor Kane. Pwede din sila sa Rain or Shine. Ayan, puno-puno na nga. Pero may mga may mga ilang succulent collector na nahihirapan kay Ghosty sa Rain or Shine. Pero ito kasi matagal ko na din siyang inalagaan. Then ayan, naka-Rain or Shine na siya. Naka-community pot sila. May Mendize, may Mirenae pa nga dyan. Ayan, trailing na din siya. 3 years na to or 4 years sa akin. Si Victor Kane at saka si Ghosty. Ayan, pwede din sila sa Rain or Shine. Pero, advice ko lang, wag nyo bibiglain si Ghosty sa Rain or Shine kasi mabilis siyang mabulok. And gusto niya talaga yung fast draining talaga. Okay, next to our list is ito. Si Firestorm. Pwede din siya sa Rain or Shine. Mabait din siya i-cut and i-propagate. Ayan. Though lapitin siya ng fungus. Kaya ito, lagi ko din tong dinidiligan ng tango kapag may mixture ako ng tango. Ayan. Sino pa ba? Ito, naka-Rain or Shine din to. Mabait din to sa Rain or Shine. Si Purple Card. Mabilis din siya dumami. Matakaw siya sa water. Yan. Pansin nyo, guys, pag maliliit yung dahon ng succulent,
matatakaw sila sa ano, manitipis at saka ano, maliliit. Matakaw sila sa water. Yan. May recommend ko din to sa Rain or Shine. Pati itong si Ellen natin. May recommend ko si Ellen sa Rain or Shine. Pero, kung naka-Rain or Shine siya, expect nyo na magkakaroon siya ng ganito, ng edema. Pag nasusobrahan siya sa water, ayan, nagkakaroon siya ng ganyan. Pero hindi yan ano, hindi yan fungus. Sakit niya talaga yan. Pero pag naarawan siya, matatanggal ulit yan. Yan, ito yung Ellen ko. Ito yung hybrid Ellen ko. Hindi ko alam bakit yung hybrid Ellen ko hindi nagpipink. Pero yung normal Ellen ko nagpipink. Ayan. Ito din. Si Pink Puppet din. Mabait din to sa Rain or Shine. Ayan o, nagka-clump siya ng kanya. Pagka nauulanan siya. Pagka busog na busog siya. Mahilig talaga to sa water. Ayan, si Pink Puppet. Hindi ko pa kaya i-recommend si Tinkerbell sa Rain or Shine kasi nahihirapan pa rin ako sa kanya sa Rain or Shine. Hindi ko makuha yung tamang timpla ng ng soil mix niya. For me, mas mabait si Pink Puppet kaysa kay Tinkerbell. Ito, Pink Puppet din to. Then, ito another Rain or Shine Ellen ko. And, sino pa pwede ko ma-recommend sa Rain or Shine? Ito. Si Adulpy and si Pats Pink. Ito si Adulpy, itong nasa likod, itong greenish. Ito, si Pats Pink naman tong orangey. Yan. Pwede silang dalawa sa Rain or Shine. Mabait sila through i-propagate through leaves and cuttings. Yan. Si Pats Pink and si Adulpy. Yan. Next sa ating list ay ito si Frost Flower. Yan. Super bait din nito. And super sipag mag-anak. Si Frost Flower. Ayan o, ang tataba niya. Ikakat ko na to pagka hindi na umuulan. Tuyo na yung leaves niya. Yan ang ating frost. Next to our list is itong si Claret. Yan. Kung gusto nyo ulit ng succulent na may pa-trailing effect, pwede to. And pwede din siya sa ROS. Madali siyang mag-color. Pag lagi siyang naaarawan, madali din siyang i-propagate and pwede din sa newbie. Yan, naka-ROS din to guys. Si ating Claret. And next to our list, hanap ulit tayo guys. Ito, si California Sunset. Mabait din to sa ROS sa akin. Ayan o. Ganyan lang siya, pinapabayaan ko lang. Ganyan lang. Mabait siya sa ROS and hindi ko pa siya natatry i-propagate sa leaves pero okay yung propagation ko sa kanya sa stem. May anak na. Ayan, si ating California Sunset. And next sa ating list, karamihan ng mga may recommend ko na Rain or Shine is mga Graptos. Kasi mababait din sila talaga. Kung may iilan ditong Echeveria kayong nakikita. Yan. Ilan lang yung Echeveria ko na naka-Rain or Shine. Gaya nitong si sino nga to? White one and or Laura. Yan. Naka-ROS din siya. Pag naka-ROS siya, lumalaki siya. Ayan o. From lang to? Tama ba? Twin head lang ata to. Ayan, mga baby niya na yan. Lumalaki siya. Naka-Rain or Shine yan. Si Blue Cloud, di ko siya may recommend kasi nagmamashi bigla yung nito. Bigla tong nagrarat. Okay, balik tayo sa list. Ito, pwede din to sa Rain or Shine. Si Jadelet natin. Super bait niyan. Si ating Jadelet. Pati yung variegated nito, naka Rain or Shine din. Pero yung mismo jade plant, wala ako nun. Hindi ako makabuhay. Kaya dito na lang ako sa Jadelet. Hindi siya namamatay. Madali pa siyang i-propagate. Yan, yung mga strings natin. Pwede yan sa ROS. Then, yan. Sina string of hearts. Yan. Sina string of... Ayan, nakalimutan ko yung ID niyan. Basta Rain or Shine yan. And dito naman tayo sa isa nating rock. Yan, ito. Halos lahat talaga to. May recommend ko din sa Rain or Shine. Yung maliit nating jade. Yung jadelet natin na variegated. Rain or Shine din yan. Sa Veltana. Yan, mabait din siya i-rain or shine.
Super bait din i-propagate. Basta sa cuttings. Hindi ko alam sa leaves, parang di pa ako nakakaano sa kanya ng propagate ng leaves. Si cheesecake, naka-rain or shine siya sa akin, pero guys, hindi siya for newbie na pang rain or shine kasi naglalagas talaga siya pag nasusobrahan sa ulan. Yan. Pero sa case ko kasi, pag naka-rain or shine siya, tas bigla nang umaraw na, yung dire-diretso yung araw, nagba-bounce back na siya, kaya pinapabayaan ko lang siya sa rain or shine. Yan. Next sa ating list na pwede is si Pink Rose. Ayan. Ang laki ng mga rosette niya nung naka-ROS siya. Nung nakatago siya, hindi ganyan kalalaki yung rosette niya. Yan, super bait din yan. Next is si Darly Sunshine. Yan. Ang aking Darly Sunshine na super bait din dito sa ROS. Yan. And ito talaga ang forever mabait din na si Ghost Plant. Yan, walang ka-arte-arte. Nilagay ko na dyan sa taas yung isa nating Ghost Plant. Ayan, Ghost Plant propagation. Kaya true leaves and stem cuttings. Lahat yan. Super bait niyan sa rain or shine si Ghost Plant. Wag niyong palalampasin to si Ghost Plant, lalo na kung new collector kayo. Super bait niyan. Hindi kayo mahihirapan kay Ghost Plant, guys. And next is ito. Si Purple Haze. Ayan, super bait din niya sa ROS and madali din siyang mag-color pink. Hindi kita sa camera ko yung pagka-pinkish niya. Ayan, ganyan yung color niya. May pinkish siya. ROS din yan. Super mai-recommend ko yan sa inyo. Si Ghost Plant and si Pink, sino nga to? Kalimutan ko ulit yung sinabi ko. Si Purple Haze. Ayan. Yan. And sino bang pwede sa ROS? Ito yung mga Kalan Kowi. Pero make sure nyo na mag-i-spray kayo sa kanya ng tango. Kasi lapitin niya ng fungus kapag tag-ulan. Pero naka-ROS siya sa akin para hindi siya maghaba. And para matibay yung stem niya. And isa pa sa pwedeng naka-ROS ay si Super Balm. Super dali alagaan ni Super Balm. Pero may mga ilang instances, ilang cases na hindi sila nadadalian kay Super Balm. Yan. Pero dito sa akin kasi ina-ROS ko siya. Pero guys, kung mapapansin nyo, di ba naglagay ako dyan ng cover. Kaya naman ni Super Balm ang ROS, pero kasi itong mga peach ko, kaya may bubong sila. And wala na akong lalagyan ng Super Balm ko dito sa mga unahang rack ko kasi super dami talaga nila kasi favorite ko talaga si Super Balm. Ever since, parang tuwing mag-haul ako or magmamine ako ng succulent, kailangan lagi may Super Balm. So, yun lang guys yung mai-recommend ko sa inyo na pwede sa ROS or sa rain or shine setup. Kung gusto nyo mag-collect ng succulent, more on graftos talaga ang maganda sa ROS. And guys, if mag-ROS kayo, lagi nyong tatandaan. Ang number one tip ko dyan is, kailangan fast draining yung soil nyo. Kailangan hindi sila magre-retain ng tubig ng sobrang tagal. And isa sa makakatulong sa inyo para hindi din kayo mabulukan kung mag-ROS kayo is use clay pots, guys. Super laki ng itutulong ni clay pot sa plants nyo, sa soil mix nyo para mabilis silang matuyo. Ayan, sila naka-clay pot. Kung may ilan-ilan kayong nakikitang naka-plastic pot, yun ay dahil wala na akong clay pot. Pero kung talaga, papipiliin talaga ako, clay pot talaga ang gusto ko. Oo, mas mahal siya and mas mabigat. Pero for me, mas maganda yung benefits niya sa plants natin, lalo na kung mag-ROS setup kayo. Ayan, tignan nyo yung mga cactus ko. Pinaulanan ko na din. Nakaka-clay pot sila para iwas tayo sa sa bulok. So far, wala pa akong nabubulok na cactus. Sana wag nang magkaroon. So, and isa pang tip ko guys, kung mag-ROS setup kayo, kailangan mahangin. Kailangan maganda yung airflow ng halaman ninyo. Ayusin nyo yung mga plants nyo. Hindi yung isang level lang sila. Kailangan may leveling yung plants nyo para nahahanginan pa rin sila.
Yan, super laki din ng factor talaga ng airflow. Yan yung inaano ko lagi. May airflow yung halaman ko kahit na mga ano sila, mga clumping sila or lush. Sinisigurado kong may airflow lagi sila. Ito, oo, crowded sila pero andyan sila sa open area, mahangin dyan and maaraw, and pag umuulan talagang todo talaga yung ulan dito and dyan sa mga yan. So, yun yung i-consider nyo kung mag-RS setup kayo. Yung airflow ng plants nyo and yung soil mix nyo. And yun na, yung ano din, yung pots nyo din. So, yun lang guys. Good luck sa pag-RS ng mga plants nyo guys. And thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Hi sir, sa nag-request ng video na ito. Sana nakatulong ako sa iyo sa iyong next mine. Ayan. So, yun lang po. Thanks for watching. Bye!